Hello, Philippines! Hello, world! Hello, universe! And hello, Luzon, Visayas, and Mindanao! Ito po uli ang Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Siyempre, dito sa Bagong Pilipinas, studio natin. Okay, so ito yung host nyo, Miss Marlene Craig. And of course, with me today are my other beautiful hosts, Miss Ana Dosher and Miss Alma Antonio. Ana? Okay, kumusta po kayo mga ka-OFW natin dyan? And welcome again sa ating episode 8 ng ating Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Ayan, Alma? Yes, it's me, Alma Antonio. Nandito na naman tayo sa talk show ng bayan. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Kamusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din. Ayan! Of course, continuation po ng ating talk show ngayon. Pero before that, let me introduce our Lady Fair, Miss Alona. Hello. Third officer, actually. Third officer, Alona Dadole. Wanna say hi? Hello po uli. Nagbabalik. Yes, kapang episode 8 ito. Kasi yung nauna po na episode 7, huwag niyo pong kaligtaan panoorin sa YouTube at saka sa Facebook namin. So, mag-subscribe kayo para makita niyo yung at marinig ang exciting na istorya ng ating single lady, third officer na si Fair, na si Miss Alona Dadole. And if you wanna know more about her, meron siyang Facebook blog. Yes. Ang tawag doon, Alona. Alona and Ilona Dadole. Follow niyo na po mga amigo. Oh, Yes. kasi dalawa pala yun. Alona, Ilona kasi meron siyang twin sibling. Meron siyang kakambal na officer. Yes. Second mate rin. Galing, no? So, yes, of course, she's from Camarines. Pinanganak siya sa Camarines del Norte, right? Sa Cebu po, ma'am. Sa Cebu? Opo, sa Cebu. Sino yung taga Camarines? Nung nadestino lang po yung father ko, kaya napunta kami sa Bicol. Tumira kayo at Opo. nag-aral ka doon. Tapos nung nakakuha na po kami ng properties, doon pa po kami tumira sa Cavite kasi yung side ng papa ko taga Cavite naman. So ngayon, residing in Tanza, Cavite. Yes. Of course, sa mga tamad na manood ng aming episode 7, siya ay nag-aral ng BS Marine Transportation. Yes. And currently with Philippines Transmarine Carrier, right? Yes. And siya po ay seafarer blogger din, di ba? As what I've said earlier. So, yan, panoorin yung aming episode 7. Mag-subscribe kayo sa YouTube para to get to know more the single, one and only, Miss Alona Dadole. Okay, so yung buhay niya po, pinag-usapan namin sa episode 7. Ngayon naman, pag-usapan natin yung famous na updated Magna Carta that just been passed noong January 8 by the President himself, President Bongbong Marcos. Tungkol ito sa IIR, implementing rules and regulation para maprotektahan ang ating mga seafarers. Ang tawag nito ay Magna Carta for Filipino Seafarers, and it's a Republic Act. 12021. Ang tawag ko doon, 12021. Parang loto, no? So, bago tayo pumunta sa mga question na yon, siyempre, ano ba yung Magna Carta? Sabi ni ating lady professional driver. Saan ba nagsimula yung word na Magna? Oo, yan. Sa Ilocano, Magna means to walk. So, ito ay ibig sabihin ng Magna Carta is Great Charter of Freedoms. Okay. So, just from those words himself, para to give freedoms to our seafarer, di ba? So, yung Magna Carta na yun, it could be called Great Charter. So, ito yung nangyari from the very beginning from King John of England. Okay? At Ronnie Mead near Windsor noong June 15, 1215. Oh my God, wala pa tayo dito sa mundo. So, yan ay isang Royal Charter of Rights. So, nagumawa na sila ng ganyan. Di ba meron din Magna Carta for Women? Yes. Yes. So, ang Magna Carta, it refers na it's ang foundational document or Charter of Rights
So yan, yung Magna Carta for Seafarer. Seafarer, makikita mo yung mga different chapter and charter of rights. And it will establish na i-protect ang mga rights at privileges and freedom for particular group like the seafaring Yes. group. So, yan, naggaling yung history na yan ng Magna Carta noong 1215 sa England. Okay? So, minsan sinasabi nila na itong Magna Carta can be described as any document or law na nawawala. Okay, so itong Magna Carta na to ay shortcut na natin. Ito ay para sa legal rights and welfare protections for seafarer, such as decent working condition, fair ang wages nila, safety standards, and access to healthcare. So, yan, ito yung mga set of principles na nakasaad na laws din na dapat malaman ng mga manning agencies, mga seafarers themselves, and mga owners ng mga shipping companies. So, para ma-safeguard and ma-uphold yung fairness and equality at para sa dignidad ng sektor ng seafarer na yan. Alright? So, yun na pinasa uli, binasa nila uli na ma-upgrade o ma-uphold yung Magna Carta na yan. Okay? So, ayan. So, ito, sabi ni Presidente, calling the attention and concerned agencies gaya ng Department of Transportation, Marina, Department of Labor, Employment, and Department of Migrant Workers na dapat i-implement itong mga guidelines and make sure na maging compliance lahat, strictly compliant sa Magna Carta for the protection of our Filipino seafarers. Alright. So, yung purpose na yan yung international regulating rules. Opo. So, dapat malaman lahat. Wag lang mga employers. Dapat tayo din ng mga seafarers being empleyado nila, di ba? So, ayan, question. Opo. Okay? Kasi kaya naman nilang basahin lahat. Tama ba na yung mga top priority ng isang seafarer ay yung health and safety? Tapos yung skills training, importante? Yes po. Upgraded na ba yan? Yes po, ngayon po talaga number one na importante po talaga lalo na po sa atin health. Kasi sabi po nga nila ito yung puhunan namin bilang isang seafarer, yung healthy, na maging healthy kami. So, meron po sa amin, sa experience ko po and sa current company ko po ngayon, meron po kaming health card and member din po kami yung barko namin is member ng AMUSUP. So, malaking tulong po yun para in case na magkasakit po kami. And lalo na po, dependent ko yung parents ko, yung mother and father ko. So, nagkakaroon po kami ng free medical check-up, laboratory. So, and pagdating naman po sa training, ayun, sa amin po, sagot po kasi namin yung mga trainings po namin. Sa mga seaman po talaga Ay, yung magagastos. Opo, talaga. Kami po ang gumagastos. Pero, meron pong mga ibang company na sila po, sino-shoulder po ng mga company yung mga safety courses like BT, AFF, and PSCRB. Yung mga basic po na mga training, mga safety training, sinasagot po ng ibang company. Pero yung iba, katulad po sa akin, shoulder ko po yun. Uy, dapat hanap tayo ng shipping company. Pero let's go back to what we have talked sa nung nag-pre-interview ako sa'yo. Sabi mo, meron kang gustong iparating sa Marina at DMW, yung tungkol sa pag-aaral nyo, tapos pag nagka-graduate kayo. Can you say it again? Kasi sa akin po, yan po, graduate po ako sa University of the Visayas. So, sa school po namin, bago po, meron po yung dalawang school sa Cebu, UC and UV. So, dun po kami dinala nung parents namin kasi sabi nila para maka-free tuition po kami sa school. So, nung nag-transfer po kasi kami,
bali second year college na po kami. Una, sa Bicol po kami nag-aral. Our Lady of Lourdes College Foundation. So, private school. And then, hindi na po kinaya nung parents namin yung tuition kasi nga private, mahal. So, yung side ng mother ko is Bisaya po, si mother. So, sabi nung mga kapatid niya na nandun na doon kami pag-aralin para magkaroon kami ng free tuition. So, nung nag-transfer kami sa UC, ibabalik daw po kasi nila kami ng first year college. So, hindi kami pumayag. Kaya napunta po kami dun sa University of the Visayas po. And dun po namin tinapos Saan yung yung University of Visayas? of the Visayas po sa Cebu City po. Cebu. Sa Colon. So, ayun po. Doon, kapag nakagraduate ka po doon, meron pong ibang company na pag nakapasa ka, matatanggap ka nila. Makukuha ka nila as scholar. Pero katulad po sa amin. Pero yon since ano po yun, kukunin nila since first year college ka. Ayun, kasi simula first year hanggang makagraduate ka, sasagutin ng company lahat ng trainings mo, yung pag-aaral mo, and kung ano pa yung mga kailangan mo. And sa UC naman po, meron tinatawag na mga Norwegian scholar. So, simula po talaga ng first year sila, kinukuha na sila. And pagka-graduate nila, automatic may mga barko na po sila. So, katulad ko po na regular students po, and marami rin po sa ating maritime school, na wala naman po silang mga company, mga sponsor na company. So, after po nilang makagraduate, wala po silang company. Na magkuha sa Makukuha kanila. sila. So, ang Wala nangyayari, silang partners na. opo, so ang mangyayari po sa kanila, katulad ko, as my experience po, nahahanap po talaga ako ng company na tatanggap po sa akin. And alam nyo naman po, sa reality lang din po talaga, may backer system din po at palakasan system yan. So, kapag wala kang kakilala sa company, hindi ka matatanggap. So, katulad po sa akin, yung kapatid ko kasi din yung unang nakagraduate naman po, 'di ba? So, pagkatapos niya nung cadetship niya po doon sa barko na yon, Inter-Island, ako po yung pumalit sa kanya. Kaya nakapasok po ako. So, Parang swerte ko din po. rinekomenda ka niya. Opo, so sabi nung, sakto pagbaba niya, ayun, ako po yung pinalit niya. And then may mga nakasamaan po ako sa barko na andun po sila, galing pa po sila sa Manila, tapos kaya din sila natanggap doon kasi nga mga nagbabayad po talaga sila para lang makapasok sila dun sa company. What do you mean Nagbabayad? Ano po, nagbabayad po sila. Like, nagbabayad sila sa manning agency. Opo, para makapasok po sila. May ganun sistema. Under the Totoo. table. So, yan ang trabaho ng mga manning agencies na minsan Hindi po magbigay ka lahat ng- yan, Hindi Yes, lahat. po lahat. Hindi naman Opo. lahat. Pero po kung titignan po natin yung realidad ng seafaring industry sa maritime ganun industry. pala. Ganun po talaga yung nangyayari. And yung iba po nagbabayad like 40,000, 50,000. And para parang ngayon po alam makain. ko malaki na. Trabaho. Kapag wala kang backer, syempre, yung iba kaya po yung may kapitbahay ako, binenta pa yung kalabaw nila, nagbayad. Ang masakit, niloko. Hindi po siya nakasakay. Kahit nagbayad na siya ng binenta niya na yung kalabaw niya. Anong nangyari? Isumbong natin. Opo. Tapos, ayun, ganun po. Pero ako, swertihan lang po talaga kasi talagang natanggap po ako. Tapos yung iba kong mga kasamahan, nagbayad pa talaga sila para makasakay sila. Kasi, bali wala naman po yung 3 years mo na schooling kung hindi ka makakapag-apprenticeship or yung So, tinatawag 3 na years cadetship. ang schooling ba ng Opo. Sa amin po, sa school namin, 3 Seafarers. years. May OJT. And then 1 year OJT. Or yung tinatawag na Saan kayo cadetship. nag-OJT? Ano po yun po? Sa barko po. 1 Barko. year po yun. Barko Sa yun. barko. Sahod May na ba allowance. yun? May allowance. Allowance po, 500 pesos. A day? Hindi po, every month. Ano? Every month po. 500 pesos a month? 500? Nakasakay ka sa barko? Libre Opo. naman lahat. Libre Pero pagkain. libre naman po yung pagkain mo po doon. Para saan yung 500 pesos? Pamasahe yung papauwi? Ay, hindi naman po kami pwedeng umuwi kasi talagang yun. 500 pesos a month? Opo, a month Oh my- po. Yung iba po, 250 pesos. Pang-load. Pang-load. Okay, Opo. pang-wifi. Pambili ng Kaya- Pero pera. libre lahat. Opo, libre naman po Okay, pagkain. kung manawagan ka sa Department of Migrant Worker at Marina, anong Opo. gusto mong iparating sa kanila? Ayun po, kung maaari po sana, kung sakali, maganda po magkaroon po ng rules na sa mga school mismo, kasi dyan po talaga magsisimula na magkaroon tayo ng mga magagaling na seafarer. So, sa school pa lang po, dapat magkaroon na po sila ng company or meron silang mga Available. sponsor po. Para pagka-graduate ng mga estudyante na, ng mga aspiring Katrabaho. natin, marine student natin, na meron na po agad silang company
na papasukan. Kukunin agad sila. So, hindi nasasayang yung 3 years na tinapos nila. Panahon. And then, nagiging tambay sila, tapos maghahanap pa sila ng company. So, sa ibang school po natin, like yung Maghanap na government school agad. po natin, yung mga PMA po, yun, automatic po sila Meron. na pagka-graduate po nila, meron po silang bag po PMI, agad. yung PMI? PMA po and PMA. MAAP. PMAP. Opo, PMA and MAAP po. Yun yung mga government school po natin. Meron, diretso. Opo, pagka-graduate po talaga nila, automatic po yun, Meron makakasakay na sila. Opo. Pero yung mga other private schools, Private parang school, wala. opo. Ang hirap po talaga, sobrang daming tambay po. Ang masakit pa po, pag galing ka ng domestic, tapos nagtatry ka ng international, ang sobrang hirap pa mag-apply. Kasi iba nga po yung standard Oo. pagdating sa domestic and sa international. Hindi lahat pala mag-graduate Sobra po, ang dami po ng naging trabaho. tambay po talaga. Yun yung nakakalungkot po. Kahit sa page namin, ang dami po talagang... So, yung skills training na yan, lalo na, di ba, minsan outdated, di ba? Sabi nga Opo. nila, nung pumunta si President Marcos sa Europe, nalaman nila ng ating mga seafarers ay below the standards of Opo. European seafaring. So, yung skills training na yan, nag-training ka pa para makakuan ka to. Oo. Opo. Nagbayad ka ba nun? Opo, sa akin naman po, pagka iba po kasi yung training mo sa school, and then pagka nakapasa ka po, nag-training ka for your license, iba rin po yung mga trainings po doon. So, required pa rin po na mag-training ka. So, magkano Sobrang kaya magkano ang ginastos mo sa 8 years ago sa ganyan na para maging full-fledged seafarer ka? Nag-ordinary seafarer ka pa lang. Opo. Para makagraduate ka, tapos pwede ka nang maghanap ng trabaho, kukuha ka pa ng license. Mga magkano magagastos ng isang magulang kung gusto niya maging seafarer ang anak niya? Sa akin po kasi halos ginastos ko po noon nasa 20 to 30,000 pesos po. Sa lahat po ng training ko po noon. Pero kung yung mga basic lang naman po na training, like basic, yung mga basic training po, BT, ganun. Siguro kung sa ratings, kasi iba po yung training sa ratings and sa officers po. Kasi pag officers, mas maraming nire-required na trainings. Pero kung gusto mo mag-start pa lang talaga as sa ratings, ayan, siguro mga nasa 10,000 to 15,000 So, in po. totality, para naging full-fledged Opo, yung sa akin. officer ka, mga magkanong nagastos mo? Sa akin po, sa lahat ng training ko, 3 nasa... years, di ba? 3 years pa, education, BS. Ay, kasama Marine po yung transportation, marine oo. transportation ko po noon. Ay, 100,000 din po yung ginastos. Kasi kasama po yung mga tuition ko, ma'am. Well, per month? Opo. Ay, per sem. Per sem. Opo, Per per Every sem. 4 na sem per year. Opo. And sir, ano ko At lang po, least, kasi nung college po kami, dumiskarte kami ng mga kapatid ko. Naging officer po kami ng ROTC para magkaroon ng 30% discount. Tapos, nag-chess varsity din po kami, kaya nakakuha po kami ng 100% discount. Para makatipid po talaga kami Varsity. Opo. Minsan pag varsity ka Sa mga matitipid. tuition. At saka yung ROTC na sinabi mo, Opo. magandang background talaga dyan pag gusto mo magseaman. Opo. ROTC. Pero yung pagka talagang yung iba talaga na hindi kinakaya yung tuition. Kasi malaki po nasa 30,000 to 40,000. So, per 100,000. semester. Opo, per semester. Iba pa po yung mga libro mo, mga uniform. So, magkano nagastos ng papa mo? At Hindi kapatid ko po mo? halos maano kung Approximate ganun mo. Sige, sabihin po natin mga 300 po siguro. 300. Ganun, 300 to Pero 400. ngayon, mahal na. Because Ay, that mas was mahal 8 na years old. po. So, dapat 500,000 may pera, nakabangko for 3 years and all those different Sasa. trainings. Mga ganun po siguro. Wow, mahal na rin po talaga ngayon, ma'am. Mahal, ano? Opo. Iba pa ang bayad mo sa BS. Magulang wala kang ganung halaga, hindi mo pag-aral. Sana, Opo. yung mga nabibigay ng scholarship, diba, sabi mo, hanapin na lang, sana ang government natin, Department of Migrant Workers sa Marina, hanapin niyo po yung mga foreign companies na nangangailangan ng mga seafarers. Diba? Opo. Para isabihin sa mga school, i-dissemination. Sana yung dissemination na maganyan, yung direct hire, Opo. punta na ka lang sa DMW. Opo. Pero Pero bago po nila ipasa yung school na yun, siguro doon po nila na magkahit 60% na maisakay nila yung mga estudyante nila. Hindi lang nila maipag-graduate kung hindi maipasakay nila yung mga estudyante nila. Mga OWA Diba po? member din ba kayo? Kami po, Oo. Sa- Bukod kayo doon. bukod pa po. overseas workers, no? Ay, sa amin po, sa international, member din po sa PUA po. Kasi yun po yung contract po namin. Opo. POA. Opo, POA contract po DMW. kami. Overseas Opo. Employment Opo. Association.
Kaya Iba po, rin opo. Oo. Wala Kasi sila ang sa OWA? OWA sa mga OFW? OFW, Land-based. domestic and skilled workers and Opo. executives. Yung diba? bilang ba ng gumagraduate ng mga seafarers, hindi ba pwedeng i-occupy ng mga barko yan? Di ba kasya? Parang ibig sabihin. Sa dami po kasi talaga sa ang dami po nating seafarer na mga Pilipino po talaga eh. So, di ba pagka-graduate, walang trabaho kasi hindi Opo. kaya i-occupy ng ilang barko lang ba ang meron dito sa atin, sa Pilipinas? Pumipili po kasi depende po Diba? yan kapag ka ma'am nag-apply ka sa company na yan, i-approve pa yan sa principal. Kapag ka na-approve ka, tsaka ka po nila i-hired. So, dadaan ka po talaga sa matinding proseso bago ka matanggap. Parang And dahil- hinahanap na nila ngayon, dapat well-experienced Gaano ka karami talaga. ang requirements niya? Marami po talaga, ma'am. At saka Grabe, yung mga ano? licenses nila, 2 yung licenses, di ba? Na dapat Opo. ipasa mo. Yun. Sa akin po, OIC license po ako. So, yung license OIC, ko, ano yun? opo, Officer in Navigational Watch. So, yung license ko po for third mate and second mate. So, and then mag-e-exam ka pa for chief mate. And then mag-e-exam ka pa for captain. And then dadaan ka pa po ng ibang trainings na naman para makuha mo yung Libre ganong o license. hindi? Hindi po, magbabayad ka po. And yun yung masakit kasi po, pag before, yung mga training po, abutin ka ng mga 1 month to 2 months before ka mag-take ng exam, yung mga MLC po na tinatawag nila na training. Nag-guide ka ba ng father mo? Di ba Navy siya? Opo. Ano po, more on advisory papa po. Yung papa Opo, mo. advice lang. Pero po sa mga ganong trainings or ano, kasi iba po yung sa Oo, Navy at iba saka sa Navy. Pero it eh. doesn't make you or assure you na pwede ka nang sumakay, di ba? Parang palakasan. Mayroon talagang palakasan. Palakasan system. Pero talagang lakasan lang po ng loob at saka wag ka po talagang mawawalan ng pag-asa pag nag-a-apply. O, Apply lang ng apply po. Meron akong tagline dyan. Opo. What's meant to be is Yes. meant to be. Yes. Pag Totoo nag-pray ka po. na, after all what you can do, you Oo. did your best. Yes. Yes. Hindi ka natanggap, it's not meant to be pa. Yes. Lagi kong sinasabi, lahat mga hindi ko matanggap o yung mga gusto ko sa buhay at hindi ko, pati mga boyfriend na hindi ko nakuha o mga future boyfriend. Sabi ko, kung Ilang hindi, boyfriend ba hindi mo nakuha? Parang sayang yung Marami. nag-aral ka tapos ng hindi yun ang magiging trabaho naman, mo. nasa Opo. boyfriend pa tayo, nagpunta ka na sa pag-aral. Ito talaga, binabaliwan mo kasi ang dami mong boyfriend. Hindi, pero joking aside, yun ilagay natin sa buhay. Mm-mm. Kasi mas mabilis na maharap mo ang dagok ng buhay pag sinabi mo, it's not meant to be. Opo. Yeah. Iniwanan ka ng asawa mo, it's not meant to be. Yeah. Sige, okay, meant to be. Totoo Yun po. lang. Tapos na-pray mo na eh. Mm-mm. Kasi after all what you can do, then the grace of God comes. Kung hindi pumunta yung grace, that means God says, I have other doors for you. Yes. O, diba? Wag na, hindi pa ngayon. Opo. O, diba? And there's always a reason. Yes. Minsan sabi ko, iyak ako ng iyak noon. Bakit siyang gusto kong pakasalan? Iyak ako ng iyak. Tapos sabi ko ngayon, ay, buti na lamang, Lord. Hindi ka nakinig sa akin. Hindi talaga Inayakan ko ibibigay. tapos, ngayon sabi ko, ay, buti na lang hindi ako siya. Hindi siya napakasalan ko. Anyway, yan lang. Yung tagline mo sa buhay. What's Opo. meant to be is not to be. Pag sinabi mo ganyan, kasi kung naniniwala kang may Diyos, Opo. siya yung magsasabi. Ibibigay talaga Nakatalaga para sa iyo. So, pero Yes po. hindi ka nagsisi, nag-easy woman ka, wala kang neglect, regrets. May time po talaga, ma'am, na nandun talaga yung minsan nagsisisi talaga ako. Kasi, kasi Yung minsan it might pag lalo have na pag hirap been- na hirap yung it ka might na. have been na, paano Opo, kaya ako naging hirap computer na. analyst na lang? Opo. Hindi, parang hirap na, lalo na pag nahihirapan na po ako sa barko. Ganun. Pero, Saan ka ba nahihirapan sa barko? Ano bang mahirap actually, sa barko? ma'am, yung trabaho sa barko, Ah. madali. Mabigat. Mabigat. Opo, Binubuhat mabigat, mo ba pero, yung barko? ay, hindi naman po, wag naman sa wala. Pero po, yung trabaho sa barko, actually, Madali mabigat, lang. pero madali. Kasi paulit-ulit, Oh, everyday yan, mo ng oo. trabaho yun eh. Yung katrabaho. Ang katrabaho talaga. Kahit saan okay. naman eh. Kaya pag hindi ka Kasi enjoy. tsaka lang kayo? Ilan lang kayo? 22 lang po. 22 lang sila. Sila lang doon in 6 months. Opo. Oh my 6 goodness. months. Hindi, 'di ba? Ang pangit pag nasa trabaho ka na hindi mo kabaro o kabagay yung mga katrabaho Kailangan mo mo. pong magaling ka makisama talaga. Ayun. Oh, kung gusto niyo mapag-aralan ng emotional intelligence and how to influence and keep friends, call Marlene Craig. Yes. Yan ang aking expertise. Madali akong makipagkaibigan at magaling akong maging diplomasya. Sa lahat, makikinig ka lang. Ang sikreto niyan, naka-smile ka,
dapat open talaga yung puso mo. Kasi kung nagkukunwari ka, ma-feel ng ibang tao. Totoo. So make it talaga na, isabihin mo sa sarili mo, everybody, what's good for you is also good for them. What's bad for you is also bad for them. Do unto others what you don't like others do unto you. Yun yung golden rule talaga yun. So dapat open ka lahat. Huwag ka magne-negative, huwag ka mag-judgment. Lahat human, lahat open slate, wala kang judgment. Kung meron man silang mga makang naririnig, makinig ka lang pero huwag kang mag-judge. Kasi you don't know that person. Not until fellowship mo siya. Malalaman mo yung katotohanan. So never judge anybody. Yeah. You know, not until you know. Yung asawa mo nga, kala mo kilala mo, hindi mo pala kilala. So never judge. Yes. Pag ganyan ka na walang judgment, kasi minsan sabihin na, alam mo ba yan, sa gabi, nagfa-fly by night yan, naghahanap buhay dyan sa P. Burgos na Makati. Sabi ko, ha? Baka naman nangangailangan. Kung yan na lang. Kung may sakit yung nanay. Totoo pala. May cancer yung mami niya. Kayod sa daytime sa white-collar job, punta sa nightclub doon, sa P. Burgos. Pero in-interview ko siya. Pero wala naman siyang ginagawa. Nagte-table lang siya, may inom lang siya, may bayad yung... So, never judge. Pag ganyan ka na you accept everyone and you don't judge, ma-accept ka rin nila. Po, totoo. Pero pag may biases ka, bias din ang mga tao sa'yo. Kaya sabi nila, in a relationship, whether friendship or romance, 100% you put it on the table, you get 100% back. If you put 50 lang, 50 rin makukuha mo. Kung 80%, 80%. So it depends on how many percentage of openness, honesty, and loyalty bigay mo sa table, yun din ang makukuha mo. Diyan expert si Miss Craig. Kaya nga po, Di ba? Galing, no? So, ano ibig sabihin ulit ng Magna Carta? Rights and Right. Protection Kasi po sa mga protection seafarer. of the rights. Question ko, di ba, nasa 6 months ka doon? Opo. May activity ka ba doon? Are you do exercising? Yes po. You're dancing there? What do you Opo. do? Kasama po yan sa sa law po ng sa MLC or Maritime Labor Convention po na May exercise. meron dapat po yan. sa mga seafarers sa barko po talaga. Meron din po kaming mga ibang outlet. Like meron po kaming gym. Ayan. Tapos may video okay po. Alam niyo na mga Pilipino sa video okay. Sobrang gagaling. Kaya lang Tapos, kasamang Opo, inom. minsan po. Kapag kaano lang naman po yung pampalipas oras. Pero Bawal uminom bawal. yung anong tawag doon sa driver? Ay, po, able seaman. Ayun. Opo. Pero sa amin, sa Able company po seaman. namin, zero alcohol po talaga. bawal pag naka-duty ka. Hindi rin po, bawal po talaga. Kasi dapat, ang policy is 8 hours. Dapat hindi ka nakainom. After 8 hours, duty na po ako. So, hindi, bawal po Yossi, talaga. Ay, smoke po, yes po, pwede naman po. 8 hours before you are on Watch. duty, no Yes. alcohol. Yes, yes Sa po. airline namin, 14 hours. Oh, 14? No Dapat alcohol. hindi ka nakainom ng 14 hours. Saka sa supper ka rin. Iba yung sa altitude doon, yung pagod mo doon. Triple, quadruple. Pag wala kang tulog at lasing ka pa, naku, mahihilo ka talaga. Dehydrated pa yung tsura mo. Tapos pagod na pagod ang feeling mo. So anyway, so yung skills training na yan, Opo. so, siyempre, 8 years ago ka na. Siguro ngayon, itong mga academy na mga bagong eskwelahan ngayon, ina-upgrade na para sa standard Opo. ng European Opo, yun nga seafaring, di ba? Opo. So, may nabalitaan ka ba ng mga kamag-anak, kaibigan na, yes, ina-adapt na nila yung leveling up ng skills training ng mga academies ng mga seafarers, sa Bachelor of Yes po, Marine Transportation? Nung nag-visit po ako nun sa University of the Visayas sa alma mater, in-update po nila yung mga simulator room po nila doon. So, Nag-improve ba from nag-upgrade before? po talaga. Opo. That's good. May stopover din kayo Saan po? sa iba't ibang bansa, di ba? Sa barko po namin. wala. Ay, meron naman po. Ano naman po kami, port to port. Port to Opo. port. Tapos kami everyday nasa port po kami. Yun lang kasi medyo stress po talaga. Ay, kaya malaking tulong na meron kaming mga video okay, pag stress ka, pwede kang mag-gym para at least mawala yung stress mo. Yes. Kaya, ayun po. Meron naman po. Meron. Opo. Okay. That's good. And for entertainment and all Opo. this, that's okay. That's good, di ba? Opo. Ang pagkain, Yes po. Okay naman po. Kasi, meron po kaming budget bawat
kada tao. Tapos yun po, binabudget ng mayor namin. And buti na lang po yung chief cook po namin, Filipino. So, masarap din po magluto So, yung mga chief cook gulay. namin. So, okay naman nutrition Opo, nasa po nila, nasa training din po nila yon na dapat nutritious din po yung niluluto. Oo, wag yung sa- puro frozen, no? Oo. May rules ba na bawal tumaba? Sa amin po. Oo. Ay, may po kami, medical po kami. Oo. Sinusukat po yung Meron. BRT ang tawag doon. Yung mga ano? BMI Oo. po, yung BMI talaga? po. Opo. Oo. Kaya po yung mga ibang seaman na pag sobra ng laki, Oo. May inaano po PRT sila. sila. Hindi sila pinapasakay talaga. Ganon din ang Kailangan mo pag-stewardess. Pag na-overweight ka kaunti, di Hindi ka pwede. pwede. At may pimple ka na more than sinasabi 5. sila hanggang 60 ka Bawal. lang, parang gano'n. Opo. 50, may ideal weight sila Opo, para sa'yo. ideal height. at Yung saka weight. Navy, di ba? Ganon din. Opo, alam po ganun din po. Pero sa amin meron po kasi may medical po kami. Pag sa amin po na medyo, depende po yun sa company ha. Sa amin po, like ako, parang 2 years yung medical ko bago ako umulit. Yung iba po na medyo may edad na, every year po sila, every baba nila, or every sakay pala nila, kailangan nilang mag-medical uli para ma-monitor yung health. So, ano yung mga hindi na sila makasakay na pag na-monitor sa health nila? Anong Yung klase? Pag malaki ang Diabetes? tiyan, gano'n, Ano? bawal. Hindi. Sick diseases. Bawal daw. Ano? Opo. Ano po ma'am, yung pong meron. Ano? Meron bilbil. Marami po namang sima na ano po. Malaking bilbil. Ano po, ang tawag nito, yung meron pong may mga maintenance, ma'am. Ah, Meron po kasi bawal sumasakay po talaga. na mga Bawal seafarer. na ako doon. Hindi naman po sila actually bawal. Pero meron Kailangan po din, dapat oo. ng doktor na pwede silang dalhin nila yung gamot na yon for 6 months contract. Parang ganun. And then, Bakit? Mild diabetes siguro okay opo, may pa. mga ganun po. Yung High blood, starting pwede pa pa. lang. Opo. High Yung blood. high blood, okay pa naman po, nakakasakay. Yung iba po, nakakasakay pa rin po. Basta, pag binipi sila, tapos medyo umukay sila, nag-normal sila, nakakapasa Oo. naman po. Pero yung talaga pong may mga malulubhang sakit na talaga po, yun, hindi na po sila nakakapasa. Like, talaga? opo. So, every how many months kayo na-check up? Kung yung contract mo every 6 after Oo. 6 6 months, up to po. Bago ka sumakay uli. Bago ka Kita sumakay. mo uli yung health, bill of lading ng Opo, health mo. may expiration pong nakalagay sa medical kasi certificate. mahigpit dyan ang mahigpit sa seafarer. Kailangan lagi kang physical fit. Opo. Kasi malulugi din po naman ang company na kapag ka pinasakay ka na may sakit ka, tapos doon ka pa inabutan Oo, or doon ka pa nagkasakit. ipapa-hospital ka nila. Papa-hospital ka Okay. nila. Protection din po So, sa yung skills training, dapat chine-check yan. Opo. Lahat ng mga academy siguro ngayon, magpapadala ang Marina para checkin kung within the standard na sila ngayon. Importante po Opo. yun kasi kawawa na yung mga bata nag-aaral. Naggagastos yung mga magulang, pati Opo. yung kalabaw, baka isanla pa yung iba. Opo, totoo. So, tapos yung pala, yung... Sinangla yung asawa. Oo, pwede. Di ba meron nangyayari? Napanood ko na yan sa movie. Sinala yung asawa, pinahiram. Oo. Oo, sa ibang... Sa boss. Opo. Wala pa ako nakikitang seaman na mataba eh. Ay, marami po. Marami ba? Opo, marami Kasi po. lahat na namimit ko, medyo maganda Alman, katawan. ang layo mo talaga. naman sa usapan. Nasa matabahan. Bakit talaga sabi ko yung nangyayari na Sorry ah. sinasabi natin na kailangan talaga na Iniiba ko yan. seryosohin itong Magna Carta na yan, yung skills training na yan, leveling up for our seafarer. Kasi para naman tumaas din ang sahod nila. Yes. Sabi mo, di ba na-mention mo? Ako ba yun? O ikaw nag-mention na tayong Filipino seafarer ang the cheapest, even cheaper than India. Opo, totoo. Kaya nga sinabihan ako nung isang Swedish na kasama ko na kaya daw ko tayo yung mostly na kinukuha kasi nga cheapest daw. So kahit na parang ipaglaban ko yun, yun nga po. Totoo naman din talaga. Kaya yun. kasi- Pero mas talagang kung sa trabaho magagaling naman po kasi talaga ang Pilipino. Oo Sobrang- naman, sa Hindi- Inglesan na lang. Ang gagaling po talaga ng mga Pilipino. As in, sa amin nga po sila mostly umaasa eh. Kaya Ayun, po, parang talagang dinadive na nila yung, di ba ang ordinary seafarer, mga 26,000 lang ang sahod? ang alin po, ma'am? Di ba sabi mo mga 26,000 yung isang
yung mga Ordinary. lowest grade ng workers ng... Baguhan yun. Ay, hindi po. Sa pinaka-standard po na sahod, sa pinaka-mababang posisyon, nasa 50 to 70,000 po. 50. Saan ko yung 26? Ano lang yan sa mga Baka po nagsisimula yung cadet. allowance. May mga cadet po, ma'am. Opo, na meron din po kasi silang Training, yung mga training. OJT Sahod. training. Opo, international sa sahod po nila. Ganun po yung range nila. Yan ang range. $500. Instead na 500 pesos. Opo, diba? Sa atin, 500 pesos, 250 pa nga. Kaya ang laki Pero naman sa difference. sa ibang countries, $500. Ang lalaki, ma'am, ng Ayun difference, ata yun ang diba? kwan ko. So, Opo. ayun. Kaya, sige sir, DMW Marina, pag-igihan niyo po yung ating leveling ng skills training kasi sa mga Filipino, matatalino. Opo. Magaling pag i-train mo sila. Opo. They can Ayan. learn anything. Ako nag-aral abroad honor student ako dun. Wow. Filipino, taas. At saka lahat ng mga estudyante kahit sa Harvard or the famous schools, pag Filipino, nagiging honor student, talagang top students ang Filipino. Kaya madaling turuan ng Filipino, lalo pag naging passion nila, yung pinag-aaralan nila. So sir, MW Marina, skills training natin, go, go, go. Checkin nyo lahat ng mga academies dyan na tama yung ginagawa. Opo. Diba? Dapat meron silang target sa mga estudyante nila na gumraduate na kailangan sila mapasakay nila, responsible pa rin nila na mapasakay nila yung mga estudyante nila. Hindi lang yung pagkatas ng graduate, wala na sila doon. O yan, Dapat- buwan na yung pera nyo, bahala kayo. Opo, na kayo nakagraduate na kayo, okay, hindi. Dapat responsibilidad pa rin nila na hanggang mapasakay nila yung estudyante nila hanggang sa maging cadet. Oo nga. And then, di ba po, doon nila masasabi na successful sila Correct. sa Yeah. bilang Oo, kasi yung- maritime school. Instead na punta ng commercial, nag-BS transportation, na fishing vessel lang sinakyan. Opo. Mangingisda ka na lang. Opo. O yung iba po sa mall na nagtatrabaho, ganun po. Kasi wala na po silang ibang choice eh. O And kaya, pumunta sa gitnang silangan Opo. at maging skills worker na lang, sasahod ka na lang Sayang. 20,000, ang ginastos mo almost 300, 500,000. So Sayang. sana po, Maging serena na lang kayo. Ay, ang gagaling pa. Opo. Sayang yung opportunity ng mga bata na hindi magagamit. Siyempre, Yes, diba po. Hindi sila, walang lalo na opportunity pag na top makasakay. students sila, di ba? Oo, totoo, ma'am. O magbigay kaya sila ng incentive, Marina at saka DMW, na pag top student, the first top sa isang school, first top 20, 30, sakay sa barko. Opo. Okay, Pwede top 10, po. magsumbula sa top 10. Opo. Pero sana i-manipulate na lang ng DMW yung mga direct hiring companies na Opo. shipping. Kasi minsan pag pumunta na sa Manning, ayan na yung, Ay, dyan na gusto mong sumakay, bigay ka ng 30. Yung isa nagbigay ng 50. Sino kukunin niya? Yung 50. Yung nagbigay yung isa ng 60. Doon sa 60, may corruption Or, minsan. yun nga po, para ma-lessen. Or kapag ka may mga kakilala sa loob, ganun po Ganun. yung nangyayari din. Kahit saan. Ganun po. Pag may it's home, you know. Sa job-wise, Yes. hindi mo talaga matatanggal. Opo. Na kasi yung trust, sasabihin niya, I vouch for this person or my Yes. cousin. Ako, kung nagkuhan niya. So, minsan when you vouch for somebody, Opo. yung trust ililipat. Kasi minsan ang sarap mag-hire, ang galing mong sumagot. Galing nila sa exam and everything. Yung pala, hindi, memorize lang. So, yun yung kwan mo, no, na, Opo. At meron pa po akong idadagdag Ano po yun? pula. Kasi po sa amin din po, yung sana po magkaroon din po sa mga company na like parang training. Kasi meron po kaming halimbawa, rating siya pero may license. Kasi ako po nagsimula ako ng may license ako since galing po ako ng cadetship sa domestic. Ang hirap po talaga makasakay ng international. So, ang ginawa ko pong diskarte nun, nag-license ako kasi dagdag points yun kapag nag-apply ako, may lisensya ka. So, mas madali ka pong... anong lisensya yun? Meron na po akong OIC license nun. So, yung Yung pang third officers- mate. Opo, may OIC. Officer? Opo, pang officer po, OIC license. Pero po, nung sumakay po ako doon, ratings po yung position ko. Tapos, hanggang sa naging junior mate po ako. And, po talaga, matagal po yung promotion. Tagal yung promotion. Like, aabutin ka ng, yung iba nga po, inabot na ng 5 years, 10 years, nasa position pa rin ng OS or AB.
kahit na maraming recommendation na binigay yung barko po kasi ang nagbibigay ng recommendation na pwede ka nang ma-promote. Pero pagdating sa company, hindi ka nila i-approve kasi lalo na't ayun na naman yung palakasan system. So lalo na't pag eto galing to sa same school ko, mga ganyan, mga katokayo. So inuuna nilang i-promote. Siyempre. Kaysa bago kanila, kahit alam nila na deserving ka or yung barko kapitan mo na yung nagpo-promote sa'yo, ang dami mo ng recommendations pero hindi ka pinibigyan nila ng chance, and ikaw naman is takot kang lumipat kasi hindi mo alam baka hindi ka tanggapin sa ibang company. So mag-i-stick ka sa company mo and umabot ka na ng 5 years sa ganong position, hindi ka pa napo-promote. So sana magkaroon din po tayo ng training, and then like for example hanggang 2 years ka lang or 2 contracts ka lang sa position mo, and then after nyan bigyan ka May ng limit. exam, may limit, and then pag hindi mo na ipasa yan, hindi ka talaga mapopromote, kasalanan na po ng seaman yun, diba? So dapat rin po yun, nabibigyan din po ng pansin yun, na bigyan din po nila ng parang Talaga, limit yung mga seafarer limit, na dapat oo. magkaroon ng position, ma-promote po Position, talaga ma-promote. sila agad. Sino ba Kaya po yun. nagbibigay ng promotion ng Sa kapitan? sa mga kapitan, pero nasa manning agency din po kasi yan sa mga Kailan crewing. ka, Miss Alon, naging, officer? Ako Na po, na-promote ka? 2018 po. 2018. So, ilang Opo. years ka na sa, 6 to 7, 6.5. Opo, 6 6 na and po. 2 months. Mga ganun na po. Opo. after 5 years Opo. na. Na-promote ka? Opo, ang sa akin naman po yung situation ko po kasi naglipat-lipat po kasi ako ng Barko. ng company. 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 Opo, kapag feeling ko hindi na healthy sa environment ko kasi yung ko po, Yung grupo na lumilipat yun. ako. And ayun po. Parang Naglipat-lipat. bumabawas-bawas. Parang parang- sa empleyado, hindi mo Oo. tap yung boss mo, lipat ako. Opo. Hindi O na- yung mga hindi- katrabaho ko. Hindi Opo. naka-credit yun? Hindi po kasi kapag umapply ka naman po sa ibang company, hindi ka naman syempre nila agad ipopromote kung bago ka pa lang din naman po kasi kailangan ka din naman nilang i-assess muna. Pero Ganun. minsan ang Pero hirap minsan yung depende. sinasabi mo na dapat pag may 2 years, dapat may promotion, may exam na. Opo. Depende nga kung saang company Kahit nga yan, di Oo ba? nga po. Then you have to run all these foreign companies who come to the Philippines na nagmaman ng Filipino seafarers. Si DMW at Marina sabihin nila na with this, you have to, kaya lang minsan mixed crew eh. Kahit po mixed Kaya ang role. hirap, di ba na? Opo. Then, yung ILO siguro, International Labor Labor Organization, Organization. ang magsabi na, hey, when the seaman's already at 5 years, come on, I think it's time for him to be promoted. There Yes. should be a minimum or maximum Oh, yes, in a ma'am. position like that. Yes. Kasi wala nang growth. Opo. Not totoo, unless ma'am. na tamad talaga yung kwan na, Seaman po. di ba? Tama Na po. pag in-assess sila talaga, hanggang dyan ka na lang, di ba? Okay, let's move farther kasi konti na lang. Yung Kaya we have 10 minutes. family support to improve the quality of life ng mga seaman, yun mayroong network support system na pala ngayon na, which is good, there should be more. Di ba? Na yung nalulungkot ang asawa, mga nanay, dapat may association din club yan. Okay po. Meron palang club. Andyan, nilagay ko dyan eh. Meron silang club na, networking club na, yun, nagmi-meet ng mga seafarers na Opo. mag-asawa, mga nanay, mga anak. Tapos, po. nagsishare sila ng mga Samahan. kalungkutan. Meron strong and very successful na po. na mag-asawa, couple, na may seafarer na asawa, kung paano niya nilalaban yung mga challenges sa buhay. Challenges. So parang magandang support system yan. Kasi minsan, sino kakwento mo? Alam nga naman yung kakwento mo, executive sa Ayala yung asawa niya. Tapos, ikaw, walang empathy. Di ba? So, dapat meron, among the seafarers, agree ka ba na Opo. dapat meron? So, sinasabi natin sa DMW and May Marina, association yes, na po yun. magkaroon pa ng maraming clubs Tama or po. mga seafaring support system Opo. na tuturuan din sana ng ating DMW and Marina na turuan kung paano mag-cope ang isang asawa na tama seafarer yung Asawa nila. husband, Opo. vice versa. Kung seafarer woman yung asawa, paano mag-cope?
Di ba? Kasi yung mental awareness at saka yung health, hindi lang para sa seaman on board, pero sa asawa din. Minsan, sa sobrang lungkot at saka sobrang challenges sa buhay sa ground, mahirap din. So there should be a little bit of support. Yan, sana yung mga asosasyon at organization ng seafarers. Tama Sige, po yan, ma'am. tayong tatlo, maggawa tayo ng mga organization soon with Tavaldo and with Alona Sige. at tayo dito. Opo. na Sisimulan magkaroon natin ng yan. organization na ituro yan. Yung, kahit yung mental health lang, na para matanggal, maibsan yung loneliness, may togetherness, you know. Tama yan, ma'am. Yan ang magandang support system. At saka yung pwedeng matawagan. Opo. Kaya yung sinabi mo, magulang mong tinatawagan mo, Opo. di ba? So, huwag ka nang tumawag sa iba na hindi naman nakakaintindi. Baka i-chismis ka pa. Oo, totoo. O kaya, magsumbong ka dun sa mate mo sa barko. Sabi na nga nila halika darling, lie on my shoulder. Naiba na, may in Yari love na na. kayo sa isa. May asawa kayong pareho. Opo. So, mas Yes, maganda totoo yung may yan. support system na matawagan din. Tama po. Importante po yung, dapat may, ano yung hot number mo? Na pwedeng tawagan pag na-lonely sila. Ako yung hot ko. Hot na si ma'am. Hot na ako. Hindi na kailangan. Hot na si ma'am. Ayan. So, alam mo, siguro kung may time ka pa, hindi ka pa sasakay, si Sir Tavaldo, Sir. invite din natin kasi iba rin yung mga questions ko tungkol sa seafaring, tungkol sa Magna Carta. Kasi mas marami siyang details kasi sila sa management So, naririnig nila mga problema. May mga updated po sila, ma'am. Correct, na, super. Sa mga law. So, pero sabi niya, ikwan mo na lang, sabi niya. Question mo yung kung ano yung mga harassment ng isang lady seafarer, which we tackled for today. And sana lahat mga lady seafarer ay na-enlighten sa aming discussion. Pero, last question. Sabi nila, anong rason bakit nag-quit? Gaya ka, parang gusto mo nang mag-quit at certain age. Totoo ba na yung working condition, yung overtime, Wala yung na magsiman yan. stress? Yung stress ba? Opo. Ano yung mga rason mo kung bakit ka mag-quit? Sa akin po talaga, yung reason ko is, gusto ko magka-family. Pero yung sa trabaho po kasi sa barko, iniisip ko, yun tulad ng sinasabi ni papa ko po na pag pinasok mo yan, panindigan mo yan. So, kaya nandito na po ako sa trabaho. Kahit na anong hirap, kahit anong iniiyak ko na sa barko, kinakaya ko pa rin. Hindi ko naman po naisip na sumuko ng dahil sa trabaho ko sa barko. Hindi naman po. Yung reason ko is, gusto ko rin magkaroon ako ng sarili kong life. Kasi, kumbaga, kahit paano, nabigyan ko na ng magandang life yung family ko, nabigyan ko na sila ng bahay. So, nakapag-provide na ako sa kanila. And I think, it's time naman na para sa sarili ko na na mabigyan ko rin ng, deserve ko rin na magkaroon din ako ng sarili kong buhay. Though, hindi ko na mapababayaan po, syempre, yung parents ko. Yes, of course. And, Natural lang yun. Opo, at sabi ko nga, sa society po kasi natin, minsan napipressure na tayo na, 33 ka na, bakit wala ka pa ring asawa or ganyan po, 'di ba? Pero, ayun, gusto ko lang din po dumating sa point na magkaroon ako ng sarili kong buhay and dumating yung Huwag time ka na magkaroon. mapipressure. Hindi Kasi naman. nung Hindi first pa marriage naman. ko, namatay ang asawa ko, 35 ako, 34. Tapos nakapag-asawa ko ng 36. O ayan, may doktora akong anak. Oh, wow. Niligawan pa rin ako. Ang gwapo kayo ng daddy ni ko. Hindi So, wag naman kang po. makukuha na yung age. So, Opo, marami hindi bang naman. si woman na may edad na nakakapag-asawa? Opo, marami po ngayon na nakapag-asawa po sila tapos bumalik pa rin po sila sa yun pagbabarko. na pala. Okay. Pwede pa rin po kaming Bumalik. magbarko. Ilang minuto pa? 5 minutes? Okay, i-summarize na natin. So, sabi nila karamihan nag-quit dahil sa stress sila sa working hours. Opo. Tama? Okay. Hindi kayanin ng katawan. Minsan yung pagkain din. Opo. Swerte ka kung mabait yung chef mo at balanced diet yung binibigay sa'yo. Tapos yung loneliness, syempre. Opo. Yung mental health nila. Yes. At saka yung harassment na sinasabi mo. Opo. Meron pa ako nababalitaan na ganyan na kaya sila nag-quit. Kaya sabi mo, di ba? Okay, Opo. madali lang yung trabaho. Mahirap na, okay, kayanin. Pero yung mahirap yung katrabaho mo. Opo, Mga totoo. harassment. At saka syempre, yung loneliness na it causes depression. Agree din ako dun sa yung magkaroon ng limit yung pagbabarko mo na Opo. bigyan ng 2 years para ma-promote ka.
Kasi para hindi palipat-lipat, no? Opo, Oh. opo. Ending. Ayun po. Anong gusto mong iparating sa government na talagang gusto mo by your own, galing sa'yo? Galing sa puso mo. Ganun po sa akin. Sa akin lang po, sa akin po dahil po meron po kaming page and madalas po ito yung talagang dinadaing sa amin, lalo na ng mga marine students na magkaroon po sila ng company, sa school pa lang po mismo, na magkaroon sila ng company pagka-graduate nila and bigyan din po ng opportunity yung mga, para sa mga manning agency, bigyan nila ng opportunity yung mga kadete po na galing din sa domestic. Nabigyan sila ng chance na makapag-international and mabigyan po sila ng chance na makapag-apply din po sa kanila. Kaya po, and yung government po natin, makapagbigay din po sila ng agency na talagang welcome po lahat yung mga cadet kahit saan galing school na makapasok po sila. Meron po silang sponsorship, mismo yung government natin. Meron silang sponsorship na mga company na kapag kinuha nila yung mga estudyante, matatanggap po nila kaagad. Hindi na yung sa manning agency kasi yung iba sa manning agency sila nag-a-apply eh. May corruption. Paano kapag ang marine student na nakagraduate, mag-a-apply, meron tayong agency sa government natin and then doon sila mag-a-apply. Tapos ang government natin, sila mismo ang magbabato sa mga manning agency na ito, tanggapin niyo to. Kasi galing sila sa government natin. Parang ganun po. So, Okay. po, di ba po? Sana. Ganun po Sana. minsan ang corruption mismo can be mag-i-sponsor. rooted everywhere. Ayun nga lang po. Pero diba? Pero malaki po ideally, sana magkaroon tayo lahat, kasi mga government academy natin, mayroon na kaagad Opo, companies. sa school yun po I-extend rin nila sa mga top schools na sa palagay nila they are producing good seafarers. Yes, opo. At sa mga deserving scholars. Yung mga top notchers dyan, mga top 10, top 20 kunin nila at dapat may siguradong trabaho. Okay, parting words. Ayan, salamat Miss Alona, ang ating Sea Woman. Ayan, maraming salamat po mga ka-OFW natin dyan, of course sa mga seafarer. This is Anna Dozer. Please follow us and like, subscribe our YouTube, Kamusta Ka Bagong Pilipinas, and also our Facebook, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Ayan po. Thank you. Yes, thank you, Miss Alona. Thank you po. Natapos din ang ating talakayan ngayong tungkol sa Magna Ang Carta. dami pa, no? Okay, ang talk show ng bayan. Yes. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? This is Alma Antonio. Yes, and this is Marlene Krag. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Maraming salamat sa aming Bagong Pilipinas crew. Lalo na kay Kuya Mark Anthony, kay Kuya G-Mac, kay Glenn, at kay Jill. Jel? Angelo. Si Jill nawala. Okay. So thank you so for much. tuning in. Thank you.